Maraming mga bagay sa mundo ang masasabing puno ng hiwaga at misteryo. Mga bagay na hindi mo maipapaliwanag, lalo na ngayon sa makabagong panahon. Pero minsan may mga kwentong inakala mong kwentong bayan at alamat na nagpapasalin-salin sa bawat inihirasyon. Pero yun pala ay katotohanan. Kaya mas mabuting matuto kang respetuhin ang bawat tradisyon at paniniwala ng bawat tao. Mayaman man o mahirap, para hindi ka mapapahamak. Nay, Tay, Napapasigaw na lamang si Amara ng kinaladkad ng mga armadong rebelde. Ang mga magulang patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. saan niyo dadalhin ang mga magulang ko? Parang awan niyo na, sir. Wala po silang kasalanan. Pagmamakaawa ni Amara. Isang dalagang nasa edad 18 pa lamang. Tila bingi ang mga armadong lalaki sa pagmamakaawa ng dalaga. Pinagbintangan ng mga magulang niya na asset ng mga sundalo. Sila ang mga rebeldeng grupo na nakatira dito sa loob ng Mount Kalatungan. Sinalakay sila ng armadong hukbo ng mga sundalo at marami sa mga kasamahan nila ang nalaga sa labanan. Ang mga magulang niyang magsasaka lamang ang pinagbintangan na mga ito na mga asset ng sundalo. Di umano, nagsumbong ang mga magulang niya noong bumaba ang mga ito sa lungsod para magbenta ng mga pananim nilang mais. Pero walang katotohanan ang lahat ng iyon. Sir, maawa kayo. Wala kaming kasalanan sa inyo. Hindi po namin pinakikialaman ang mga gawain niyo dito sa bukid. Pagmamakaawa ni Juanito sa puno ng mga rebelde. Sa halip na kaawaan ng lalaki ay itinulak pa ito ng mga rebelde sa lupa at hinampas ng bat ang balikat ni Juanito. Juanito, mga wala kayong awa. Pinatuloy namin kayo sa aming tirahan kahit alam naming panganib ang dala niyo sa amin. Pero anong igaganti niyo sa amin? Itong kalukuhang ito, hindi namin sinasabi sa mga sundalo na narito kayo, kumukuta sa bundok. Iyaw naman ni Amanda, ang ina ni Amara. Isang mabuting tao ang mag-asawang Amanda at Juanito. Payak ang kanilang pamumuhay na magsasaka at maghahayupan dito sa bukirin ng Kalatungan. Pero ang tahimik at masaya nilang buhay ay naging magulo simula nung dumating ang mga rebelding ito sa kabundukan. Hindi ka talaga aamin ha, Juanito. Wika ni Lando, na isa na ngayong kasapi ng mga rebelde. Si Lando ay isa sa mga kapitbahay nilang napasama sa mga rebelde sa bukid. Duda nga ni Juanito at Amanda ay ito ang asset ng mga sundalo. Sa takot nitong mahuli ay ipinahid ni Lando sa kanilang pamilya ang sisi. Umamin ka nilang kasi at humingi ng tawad kay Katimyo. Baka maawa pa sa'yo at pakawalan ka. Wika pa ni Lando. Bakit ko naman aaminin ang mga bagay na hindi ko naman talaga ginawa ha? Kasunod noon ay ang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Tay, Bumagsak si Juanito sa lupa na tinamaan sa tuhod. Muling pinatukan ang lalaki at sa pagkakataong ito ay sa kabilang tuhod naman. sinasabi ko na sa inyong walang kasalanan ng aking ama. Sigaw ni Amara. Sa isang kisang mata ay mabilis ang kilos ni Amara na sinalakay ang taong nanakit sa kanyang ama. Tila isang mabangis na hayop ang bilis ng dalaga. Ang mga maliliit at hapit na bisig ay biglang nagkakaroon ng kakaibang lakas na hindi maipaliwanag. Nagpapalitan niyo ito habang tumatakbong nakapalibot sa mga rebelde. Isang kalahating magandang babae at kalahating kabayo. Isang mabangis na mandirigmang anggitay na kagayang-kagaya ni Erwan. Ang prinsesang mandirigma na anggitay. Ang matalik na kaibigan nilang dalawa ni Juanito. Sa isang igla pa ay humilata na ang leader ng mga rebelde sa lupa. Wala na itong buhay matapos idinamba ng paulit-ulit ni Amara ang katawan
sa mga naroroong malalaking punong kahoy. Habang ang maamong mukha ni Amara na kanina lamang ay nagmamakaawa at nagsusumamo, ngayon ay nagmistulang isang mabangis na halimaw na walang makakapigil sa pagsalakay sa mga taong lumapas-tanganan sa mga magulang niya. Mabilis sa mga kilos niyang tila kayang makipagsabayan sa malakas na hangin. Tila sila'y dinaanan ng malakas na ipo-ipo na isa-isang pinaghahampas ni Amara sa mga punong kahoy. Hindi naman nakapagsalita ang mga magulang sa nasaksihan. Si Lando ay kumuha pa ng baril, ay hindi nakakilos nang inatake ni Amara mula sa likuran niya. At dinaluhong ang katawan nitong nagkaroon ng napakaraming sugat matapos saksakin ng dalaga ng ilang beses sa mga mahahaba at matulis na sanga ng kahoy. Napalahod ito sa lupa nang mapatay ang lahat ng rebeldeng naroon. Ang matulis na tenga nito ay tayong-tayo. Samantalang ang mahabang buhok na kanina ay may halong kulay itim, ngayon ay nagiging purong kulay puti na. Ang mga matang nagbabaga ngayon ay nagmistulang isang apoy na maaaring tumupok sa iyong kaluluwa. Amara, anak. Paluhang wika ni Amanda na niyakap ang anak. Sa isang iglap lamang ay nangihina ang kaninang napakabilis na nilalang at nawala ng malay sa mga bisig ng kanyang inang si Amanda. Bumalik din ito sa pagiging anyong tao nito na hindi kagaya kaninang nasa anyong anggitay. Juanito, ang anak natin. Bulalas ni Amanda. Naghalo ang nadaramang takot ni Amanda at pagkabigla. Ito ang unang pagkakataong nakita nila ang pagpapalit ng anyo ni Amara sa loob ng 18 taon na inalagaan nila ang batang ito. Isang napakabuting bata ni Amara at palakaibigan. Kailanman ay hindi pa ito nagalit ng ganito. Ito ang unang beses na nasaksihan nila ang bangis ng anak ng inggitay. Oo, hindi karaniwang tao si Amara. Isa itong babaeng anggitay. Ang ina nito ay isang prinsesa ng mga anggitay na kaibigan nilang dalawa ni Juanito. At sa mga hindi nakakaalam, ang anggitay ay sila po ang mga babaeng tikbalang. Bihira lang ito sa Pilipinas. At okay, going back. Namatay ang ina nito matapos makipaglaban sa mga itim na engkanto, samantalang hindi nila alam kung sino ang ama ni Amara. Tulugan mo ako makatayo. Kailangan nating makalayo rito sa lugar na ito, Amanda. Hindi pwedeng may makakita sa atin dito. Dadalhin natin si Amara. Ani ng lalaking hirap na tumayo dahil sa sugatang tuhod. Mabuti na lamang ay hindi siya napinsala. Nagamit niya ang ibinigay sa kanila ni Erwan na pananggalang sa katawan. Masakit ang suklob ng tuhod niya, pero kaya niya pa ring tumayo. Kailangan nilang mailayo ang anak ni Erwan sa loob ng kakahuyan na ito, bago pa man may makakita sa kanilang ibang tao o kalabang nilalang na mga tikbalang at anggitay. Sa Mount Kalatungan, isa sa 5 pinakamataas na bundok sa Pilipinas, nangyari ang kasaysayan sa buhay ni Amara. Umastamang tawagin sa mga katutubong Amaya. Isang anak ng prinsesa at mandirigmang anggitay ang iniwan sa kanyang mga kaibigang tao matapos siyang mamatay sa labanan. Sinasabing ang bundok na ito ay puno ng hiwaga at misteryo. Maraming naliligaw rito lalo na kapag pumapasok sa bundok nang hindi nagpapaalam sa mga punong tribo. At walang basbas na nagmumula sa kanila, kahit itanong nyo pa sa mga malapit rito. May mga nilalang na hindi mo nakikita ng ordinaryo mong mga mata. Ang nakatira rito na ililigaw ka kapag may masama kang balak sa Mount Kalatungan. Marami na ang nawawala sa lugar na ito at natatagpuan na lamang na walang malay o kaya ay nakalimot na sa mga sarili. Na pinaghihinalaan din ng iba na kaya nababaliw sila dahil hindi na nakakain ng maayos.
Taong 1980 sa bayan ng Bukidnon, Kalatungan Mountain Range, nakatira ang mag-asawang Juanito at Amanda. Magsimula ang lahat sa buhay ni Amara nang madiscover niya ang kakaibang bagay sa kanyang pagkatao. Maraming katanungan ang nasa kanyang isipan na hindi niya alam ang kasagutan. Pero sa unti-unting paglabas ng mga nakatagong lihim ng kanyang pagkatao, ay matutuklasan niya rin ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Tara't magbabalik tanaw tayo tungkol sa buhay ni Amara. Ang ating pakinggan ang lubusan ng kwento ng buhay niya sa bayan ng Bukidnon sa Mount Kalatungan. Nak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakatalakbong ng bandana? Gulat na wika ni Amanda sa anak na si Amara. Araw ng linggo noon at magsisimba silang mag-asawa sa lungsod. Nag-aaral na sa kolehiyo si Amara. Nasa 3 taon na ito sa kursong education. Noon pa man ay pangarap na ni Amara ang magturo sa mga bata at magiging guro balang araw. Malungkot na tampangiti si Amara. Nay, nahihiya kasi ako. Ano kayang nangyayari sa buhok ko? Bakit ganito? Marahang inalis ni Amara ang bandana at napatanga si Amanda nang makitang napakaraming puting buhok ni Amara. Halatang halata ito sa dami. Nagmistula itong matanda sa kanyang buhok. Okay lang yan anak. Isuot mo na lang ang bandana mo para hindi ka makadama ng hiya sa mga tao. Langaning napangiti na lamang si Amanda sa anak niya. Nagmukha na itong si Erwan noon, ang kanyang ina. Pinakabahan si Amanda na darating ang araw na hindi na niya maikukubli ang tunay na pagkatao ni Amara. Nay, si tatay? Tanong niya sa inang si Amanda. Ayun. Nauna na sa ibaba. Hinihintay na niya tayo. Ani pa ni Amanda. Nauna kasing umalis ng bahay si Juanito upang makibalita sa pagkawala ni Lando. Sinasabi ng mga kapitbahay nilang sumama na ito sa pag-alis ng mga rebeldeng grupo sa bundok Kalatungan. Walang nakakaalam na ang mga katawan ng mga rebelde at ni Lando ay inilibing na ni Juanito sa kasukalang bahagi ng Mount Kalatungan. Tanging sila lamang ang nakakaalam sa nangyari. At mabuti na lamang, hindi naalala ng lubusan ni Amara ang nangyari sa kanya noon. Siguro ay nawala siya sa sarili. At nagulat na lang siya nang magising silang nasa bahay na sila. Pagkarating ng mag-ina sa baba, ay kaagad silang tinawag ni Juanito. Halina kayo, malilit na tayo sa misa. Pagtawag ni Juanito sa mag-ina niya. Inihanda niya ang kanyang tricycle para sa pag-alis nilang mag-anak. Subalit napatigil si Amara sa paglalakad nung may naririnig namang boses na hindi niya matukoy kung saan. Amara, Pagtawag ni Juanito. Suminya si Amara sa mga magulang na huwag maingay. Nang tumahimik ang mga magulang niya, ay mariing napapikit ang dalaga at napasinghap na lamang si Amanda nang makitang tumulis ang tenga ni Amara. Diyos na mahabagin. Amara. Nay, tay, may mga magnanakaw. Pagkasabi noon ay napakabilis ni Amara na tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Nataranta naman ang mag-asawang sumunod kay Amara. Pero pagdating nila sa loob ng bahay, ay wala na ang dalaga roon. Juanito, anong gagawin natin? Nalilitong tanong ni Amanda. Kinuha ni Juanito ang baril na panghunting ng mga hayop sa kagubatan at inihanda ang sarili. hanapin natin si Amara. Hindi pwedeng makita siya ng mga kalaban ng kanyang ina at hindi pwedeng makagawa siya ulit ng kasalanan. Saad ni Juanito. Wala pang alam si Amara sa kanyang tunay na pagkatao dahil itinago ito ng mag-asawang Juanito at Amanda sa kanya. Pero nitong mga huling araw ay unti-unting lumalabas ang kakayahan ni Amara bilang isang anggitay.
Yun nga lang ay nakakalimutan niya pag bumalik na siya sa normal. Mga kakayang hindi kailanman tataglayin ng isang normal na tao. Kagaya na lamang ngayon na nakaagad niyang naririnig at naaamoy na may mga taong magnanakaw kahit hindi na nila alam kung nasaan. Palibot-libot ang mag-asawa sa kanilang bukirin pero hindi nila malaman kung nasaan si Amara at ang mga taong sinasabi nitong magnanakaw. Nang bigla na lamang nakarinig sila ng hiyawan sa kanilang malapit na hayupan. Patakbong tumungo doon ang mag-asawa at gulat na gulat silang makitang itinali na ni Amara ang mga magnanakaw sa lubid na mga kambing at kabayo. Wala silang narinig kaninang nagsasalita maliban sa tinig ng kanilang kabayong si Puti. Kaya nakapagtatakang nalaman kaagad ni Amara na may magnanakaw sa hayupan nila. Nakatakip pa ng mukha ang 4 na lalaking pinagtatali ni Amara sa lubid. Mga magnanakaw kayo. Kung inakala nyo ay makakanakaw na naman kayo ng kambing, ay nagkakamali kayo. Iyaw ni Amara na lumantad na ang puting buhok at ang matulis na tenga. Hindi ka tao, halimaw ka. Iyaw ng magnanakaw. Sa inis ni Amara ay kanya itong binigwasan sa mukha na ikinahimatay ng lalaki. Takot na takot naman ang ibang kasama sa nasaksihan. Ang isang lalaki ay nauhi pa sa salawal sa nangyari. Ang mga magnanakaw na ito ay galing sa lungsod at malamang ay sila din ang mga nagnanakaw noong nakaraang nawawala ang mga hayop nila. Pero nakapagtatakang noong unang sumalakay ang mga ito ay hindi man lamang napansin ni Amara. Dinala ni Juanito ang 3 magnanakaw na nahuli ng Amara sa kanilang kulungan ng mga hayop sa barangay para ikulong. Habang si Amara ay kagaya ng dati, nangihina matapos gamitin ang kakaibang kakayahan na taglay niya bilang isang anggitay. Manang Isay, anong gagawin namin? Unti-unti nang lumalabas ang nakatagong sekreto sa pagkatao ni Amara. Nung nila sa matandang punong babaylan ng tribong Talaandig na nakatira sa Mount Kalatungan. May maliit na komunidad sa paanan ng bundok Kalatungan at doon nakatira ang punong babaylan na gumagabay din sa kanila ni Juanito at Amanda. Hindi kasi normal na tao si Amara. Wala tayong magagawa. Kahit ako sa kapangyarihan ko, hindi ko na kaya pang pigilan ang paglabas ng tunay na kapangyarihan ng anak ni Damos at Erwan. Maliwanag ni Manang Isay. Juanito, tignan mo ang buhok ni Amara. Parang mas lalong dumami ang mga puting buhok niya matapos makipaglaban sa mga magnanakaw kanina. Bulalas ni Amanda at hinaplos ang mahabang buhok ni Amara. Mas dadami pa yan sa mga susunod na araw. Napatingala ang matandang babaylan sa kalangitan. Rating na ang sun shower nitong linggo at sa araw na yon ay tuluyan na niyang maangkin ang lubos na kapangyarihan na mula kay Rena Erwan. Ani pa ng matandang babaylan na si Manang Isay. Nag-aalala ako, Manang Isay. Nagkasala si Amara sa mga tao, sa mga rebelde. Umiyok ang boses ni Amanda at ibinabahagi kay Manang Isay ang nangyari. Walang kapangyarihan ang mga anggitay na pumatay ng tao, Amanda. Hindi mga tawang pinatay ni Amara, kundi mga dalakitnon na nagkukunuring tao para linlangin kayo at makapasok sa Mount Kalatungan. Mga sugo sila ni Drago para manmanan ang mga tigbalang at anggitay sa Mount Kalatungan. Wika pa ni Manang Isay. Gaya sa mga magnanakaw na yon, hindi sila pinatay ni Amara at iginapos lamang sa lubid kasi walang kakayahan ang mga anggitay na pumatay ng tao. Ang nagagawa lamang nila
ay ang manlinlang at iligaw ang mga tao sa kagubatan. Paliwanag ni Manang Isay. Salamat naman sa Diyos. Akala ko nagkasalan na si Amara nang dahil sa pagpatay niya sa mga rebelding yun. Wika ni Amanda. Napabuntong hininga na lamang si Juanito. Ay, hindi pa rin tayo dapat makampante. Unti-unti nang lumalabas ang pagiging anggitay niya. Malamang ay kumupas na ang kapangyarihan ni Erwan na pumoprotekta sa kanyang anak. Dahil nasa tamang edad na si Amara, mas mabuting sasabihin na natin sa kanya ang tunay niyang pagkatao, Amanda. Tama si Manang Isay. Hindi na natin ito maitatago pa. At mas mabuting malaman niya ang tungkol sa pinuno ng mga dalagit noon para mag-iingat siya sa mga kasalamuhan niyang tao na pwedeng pinasukan ni Draco ang katauhan. Tulad na lang kay Lando. Naniniwala akong hindi siya yon. Malungkot na saad ni Juanito. Sa tuwing nanghihina si Amara at nakakatulog, ay nakakalimutan niya ang ginagawa niya. Kaya pagising niya ay hindi na niya maalala kung paano niya ginamit ang kapangyarihan niyang taglay. Kagaya na lamang ng pinatay niya ang mga rebelde na kumuha sa kanya mga kinilalang mga magulang. Tila walang nangyari kay Amara paggising nito. Dinalayo ni Erwan ang kanyang anak sa kanilang mundo para mabuhay. Tiyak niyang hindi bubuhayin ng mga kalaban niya ang kanyang anak kapag malamang anak siya ng prinsesang Anggitay. Nainalis nila sa posisyon at pinalitan ng masamang Anggitay. Ang mga sumunod na araw ay ingat na ingat si Amara sa harap ng mga kaklase niya upang itago ang mga puting buhok. Itatali ni Amara ang buhok pa itaas at tatakpan ng bandana para hindi makita ng mga kaklase. Tiyak nang magtataka ang mga ito kapag makikitang halos puti na ang kanyang buhok sa ulo. Maraming pagbabago ang nararamdaman ni Amara sa ngayon sa kanyang sarili. Minsan nakapagtatakang naiintindihan niya ang sinasabi ng kanilang kabayong si Puti. Nung mataungal ito noong nakaraang araw, ay naiintindihan niya ang sinasabi nito. Iyon ang dahilan at nalaman niyang may mga magnanakaw na naroon sa kulungan ng kanilang mga hayop. Tinago lamang ito ni Amara sa mga magulang dahil ayaw niyang matakot ang mga ito sa kanya. O kaya iisiping nasisiraan na siya ng bait para makaintindi at makipag-usap sa mga hayop. Pero dati pa man, noong kabataan niya pa lang, ay naroon na ang kakayahang nakakaintindi siya sa mga sinasabi ng hayop, pati na rin ang mga hinuhuni ng mga ibon. Mara, uuwi ka na ba? Tanong ng kanyang kaklaseng si Miguel. Kaibigan nito ni Amara, ang taga-bukid din. Ang pamamahay nito ay nasa paanan din ng Mount Kalatungan. Oo, magta-tricycle lamang ako pa uwi, Miguel. Sagot ng dalaga. Sabay na tayo. Sabay na umuwi sina Miguel at Amara ng hapon na iyon. Masayang magkasama ang dalawa. Kung ano-ano na lamang ang pinag-uusapan nila. Bigla na lamang lumapit si Clara. Si Clara ay kaklase nila simula pa man noong high school. Nakatira din ito sa isang barangay na nasa paanan ng bundok Kalatungan. Hintayin niyo naman ako. Paano itong bigla na lamang nangunyapit sa balikat ni Amara. Hindi sinasadyang natanggal ang banda ng suot ni Amara at lumantad ang mahabang buhok na itinali niya. Lumugay din kasi ang buhok niyang nasagi ni Clara. Napasingap ito nang makitang halos puro puti na ang buhok ni Amara. Pero kakaibang puti iyon na hindi kagaya ng buhok ng matanda. Nagmistula yung mahabang puting buhok sa buntot ng kabayo. Mara, anong nangyari sa buhok mo? Gulat na tanong ni Clara. Habang si Miguel naman ay nagmamadaling pinulupot ang tali sa buhok ni Amara at inabot sa dalaga.
Kinuha rin ito ang bandana at nagmamadaling itinago ang buhok niya. Hindi man lang ito makikitaan ng pagkagulat na kagaya ni Clara. Okay na, hindi na makita ang buhok mo. Natakpan na. Clara naman kasi, masyado kang malikot. Saway ni Miguel kay Clara. Mabuti na lamang at walang ibang nakakakita ng mga estudyante dahil mabilis na tinakpan muli ni Miguel ang buhok niya. Salamat, Miguel. Anong nangyayari dyan sa buhok mo, ha, Mara? Tanong naman ni Clara. Gumana ang pagiging makulit. Kinulayan ko. Matipid na sagot ni Amara sa kaibigan. Napapailing na lamang si Clara. Yun naman pala, kinulayan mo eh. Ba't ang werdo naman yata ng napili mong kulay? Nagmistula kang engkantada, day. Nakatawang wika ni Clara. Kung matulis ang tenga mo, tiyak para ka ng diyosa ng Mount Kalatungan. Hehehe. Bumunghalit pa ng tawa si Clara sa sinabi nito. Pero nagdudulot iyon ng kakaibang pagkaramdam kay Amara. Naroon ang kaba niya sa sinabi sa kanya ni Clara sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mara, okay ka lang ba? Untag sa kanya ni Miguel. Oo naman, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit nagkaganito ang kulay ng buhok ko? Tanong ni Amara kay Miguel. Pero isang matamis na ngiti lamang ang isinagot ng kaibigan niya at umiling-iling na. Hindi na kailangan. Okay lang naman ang bagong buhok mo. Ang ganda mo nga eh. Mas lalo kang gumaganda, Amara. Nakakangiting sagot naman ni Miguel. Lagi siyang hinahatid ni Miguel sa kanilang bahay. Lalo na kapag medyo hapon na silang nakakauwi. Kagaya na lamang noon. Nag-aalala ito dahil babae siya at siya na lamang ang mag-isang umakyat sa Mount Kalatungan. Ang bahay kasi nila ay nasa kalagitnaan ng mountain range. Wala na nga silang masyadong kapitbahay. Matapos siyang hinatid ni Miguel ay nagpapaalam naman ito kaagad. Masaya siyang kahit papano ay may kaibigan siyang hindi man lang nagtaka sa pagputi ng buhok niya. Bukas na bukas ay hindi na niya isusuot ang bandana. Ilalabas na niya sa harap ng mga kaklase ang puting buhok niya. Bahala na kung anong sasabihin ng iba. Nararason na lamang niyang nagpakulay siya ng buhok. Masaya ang buhay niya sa Mount Kalatungan. Kagaya na lamang ngayon napapalubog na ang araw sa kanluran. Nagkukulay ginto ang mga berdeng dahon ng mga punong kahoy. Pati na rin ang malinaw na tubig ng ilog ay nagkukulay ginto rin. Habang natutuwa naman si Amarang nakikipag-usap sa mga ibong dumadapo sa sanga ng punong kahoy. Naiintindihan niya ang bawat wika ng mga ito at pati na rin ang mga sinasabi ng lahat ng hayupan sa paligid. Mula sa di kalayuan ay naririnig ni Amara ang kakaibang tunog. Nasa gitna na iyon ng kakahuyan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nakadama siya ng panganib. Nagiinit ang pandama niyang nakatanaw sa bahaging iyon. Usok, may nakita siyang umusok sa bahaging iyon. Naririnig din ni Amara ang pagkabulabog ng mga hayop sa kanilang tahanan. Nagsitakbuhan at naglipara ng mga ito na tila ba humihingi ng tulong sa kanya. Napahawak na lamang si Amara sa kanyang tenga na ngayon ay kitang-kita niyang tumulis. Nakikita niya ito mula sa kanyang sariling refleksyon sa tubig ng malinaw na ilog. Ililigtas ko kayo. Bulalas niyang mabilis na napatakbo patungo sa kagubatan. Bumilis pa ng bumilis ang kanyang paghakbang hanggang sa kitang-kita niyang pagbabagong naganap sa kanyang katawan. Ang kanina mga paa niyang nakatapak sa lupa, ngayon ay nagiging mga paa ng kabayo. Napakatulin kong tumakbo. Pasok sa kasukala ng Mount Kalatungan. Parang sulfuric mist ang naamoy ni Amara na dinadala ng hangin. Naririnig pa niya ang hiyawan ng mga taong naroroon sa bahaging iyon. Kung hindi siya nagkakamali, naroon ang mga ito sa malaking kuweba
kung saan napakarami mga miminahing bato ang nasa loob. Alam na alam iyon ni Amara dahil may kung anong atraksyon sa kanya ang lugar na iyon. Tuwing wala siyang ginagawa ay naroon siya sa loob ng kuweba na iyon. May kung anong koneksyong nag-uugnay sa kanya sa kuwebang iyon. Kaya galit na galit ang dalaga na tumungo roon. Ang kanyang pagtakbo ay mas lalo pang bumilis na tila ba siya ay nakipagsabayan sa alimpuyo ng hangin. Noon niya lang natuklasan na kaya niyang utusan ang hangin para mas bumilis pa ang kanyang pagtakbo. Sa isang iglap lamang, ang panahon na kanina ay maliwalas ay biglang nagbabago sa Mount Kalatungan. Nagmistulang may nangyayaring unos sa lugar na iyon dahil sa lakas ng hangin. Pero ang lakas ng hangin na iyon ay taglay na kapangyarihan ng isang anggitay. Tanging mga taong may kaalaman lamang ang nakakaalam. Itigil niyo yan. Sigaw ni Amara nang maabutan ng mga taong naghahanda ng maraming dinamita para sirain sana ang kuweba. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ang isang babaeng may kulay puting buhok na may sungay sa noo. Isang kalahating tao at kabayo ang tumambad sa kanilang harapan. Pero kakaiba ang kabayo na ito kasi may sungay. Mabilis na kumuha ang mga ito ng baril. Pero bago pa ito nila maiputok, ay mabilis na tumalon si Amara sa kanilang mga kinatatayuan. Yumanig ang lupa na naapakan ng mga paang kabayo ni Amara. Dahilan upang magsitakbuhan ng mga ito. May iilang nakatutok sa kanya ng baril, ngunit hindi nila magawang kalabitin dahil sa pagkagulat. Layuan niyo ang lugar na ito at wag na kayong bumalik pa rito. Hiyaw ni Amara sa mga taong nasa harapan niya. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyong tikbalang ka? Patay ka sa akin ngayon. Wika ng isang taong ikinasa ang baril. Ngunit maliksing tumalon si Amara at tinabig ng isang paa ang kamay nitong may hawak ng baril. Tumilapo ng baril nito sa di kalayuan. Ano pang ginayantay nyo? Barilin nyo ng tikbalang na yan. Isang malakas na pagsalakay mula kay Amara ang ginawa niya. Nagpupuyos ang damdamin ng dalaga sa mga taong gagaya nito. Nakalimot na siya ng tuluyan sa sarili niyang isa-isang sinalakay ang mga taong naroon. Malakas ang hanging dala niya na halos tangayin na ang mga katawan ng mga minerong gustong sirain ang kuweba. Amara, tama na. Boses ni Miguel. Si Miguel ang tumawag sa pangalan niya. Pero hindi alam ng dalaga kung paanong pigilin ang napakalakas na kapangyarihang nagwawala sa kanyang katawan. Wag, Amara. Hindi ka masamang nilalang. Kaya hindi ka papatay ng tao. Hindi mo sila papatayin, Amara. Gising. Nararamdaman na lamang ni Amara ang isang malakas na mga bisig ang pumigil sa mga kamay niyang saksakin ang isang tao ng matulis na kahoy na hawak niya. Miguel. Napatigil si Amara nang makita ang anyo ni Miguel, na ngayon ay naging kagaya niyang kalahating tao at kalahating kabayo din. Tama na. Huwag mo silang patayin. Wala silang laban sa iyo. Bulong ni Miguel habang inaalis ang punyal sa mga kamay niya. Hindi na alam pa ni Amara ang sumunod na pangyayari dahil nagdilim na lamang bigla ang kanyang paligid habang nakatitig sa mga mata ni Miguel. Maagap na sinalo naman ng binatang tikbalang ang dalagang Anggitay na anak ng kanilang reynang si Erwan. Nahihimatay ito dahil hindi nito kayang kontrolin ang taglay na kapangyarihan nito. Maingat na inilapag ni Miguel ang dalaga sa damuhan. Binalikan niya ang mga taong walang malay na pinagdadamba ni Amara sa punong kahoy.
Ang iilan sa mga menero ay nagbalik na ang malay. Subalit kung ang anggitay ay nakikipaglaban ng patas, kakaiba naman sila mga lalaking tikbalang. Natutuwa silang ililigaw sa kagubatan ang kanilang mga biktima. At sa ngayon ay matitikma ng mga menerong ito ang kalokohan ni Miguel na tikbalang. Hinipan niya ang mga ito at pagkatapos ay nililigaw ang mga ito. Ang ilan ay dinala ni Miguel sa bangin. Ang iilan naman ay dinala niya sa gilid ng pangpang at ang ilan naman ay inilalagay niya sa tahanan ng mga oryon o malalaking ahas. Kapag magkamali sila ng kilos, ay magiging hapunan sila ng mga ahas. Yun ang nararapat sa mga taong sakim na kagaya nila. Nagising na lamang si Amara na madilim ang kanyang paligid. May kaunting liwanag siyang natanaw pero mukhang liwanag ng sulo. Kailangan niya pang sanayin ang mga mata para maintindihan kung nasaan na siya. Isang bato ang nakapa ng dalaga. Anong lugar ito? Nagtatakang tanong niya. Mula sa di kalayuan ay nakita niya ang taong naglalakad papalapit sa kanya. Si Miguel. Miguel, nasaan tayo? Tanong niya kay Miguel. Nandito tayo sa loob ng kuweba. Nawalan ka ng malay kanina. Bumalik ka sa pagiging taong anyo mo. Uwi ka ni Miguel. Noon niya lang napansin na may nakatakip na dahon ng saging sa katawan niya, habang si Miguel ay nasa anyo pa rin itong tikbalang. Hindi ko maintindihan. Isa kang tikbalang? Ako rin? Paano akong naging kabayo kanina? At wala akong damit, Miguel. Ano bang nangyayari? May ginawa ba ako? May ginawa pa tayo? Ba't ako nakahubo? Sunod-sunod na tanong ni Amara sa kaibigan niya. Ito ang unang pagkakataon na naalala niya ang nangyari. Wala siyang nakalimutan. Ang mga minero, anong nagawa ko sa kanila? Miguel, napatay ko ba sila? Ha? Miguel, paano ko ba itong nagawa ha? Gusto nang maiyak ni Amara nang ma-realize niya ang lahat-lahat. Hindi siya normal na tao. Isa-isa ka lang sa mga tanong mo. Oo, isa akong tikbalang at isa kang anggitay. Babaeng tikbalang na kagaya ko. Nagagawa nating maganyong tao kapag nakikihalubilo tayo sa mga tao. At kapag mag-aanyo kang anggitay, gaya kanina, nasisira ang sinusuot mong damit, kaya ka nakahubo ngayon. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawa sa'yo. Uwi ka ni Miguel na nahihiyang tumingin sa kanya. Ang mga minero, napatay ko ba sila? Nag-aalalang tanong ni Amara. Napabuntong hininga na lamang si Miguel. Hindi naman, pero niligaw ko sila. At hindi ko alam kung buhay pa ba sila ngayon o patay na. Natigilan na lamang si Amara sa mga sinabi ni Miguel. Niligaw nito ang mga minero sa kagubatan. Marami pa namang mababangis na hayop ngayon sa kagubatan, lalo at gabi na. Miguel, sila si Inay Amanda at Itay Juanito. Nag-aalangan na tanong ng dalaga. Alam nilang isa kang anggitay. Kilala naming lahat ang tunay mong ina. Dito na ikwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang ina na si Rena Erwan. Dito nalaman ni Amara na nasawi ang kanyang ina na ipinaglaban ang bundok Kalatungan. Gustong sakupin ng mga itim na engkanto ang Mount Kalatungan. Hanggang ngayon ay nananatiling maganda ang Mount Kalatungan nang dahil sa pagkikipaglaban ng kanyang ina mula sa pananakop ng itim na engkanto. Nalaman niya kay Miguel na ang bundok Kalatungan ay tahanan ng mga tikbalang at anggitay. Ang kuwebang ito ay ang tahanan ni Rena Erwan at Haring Damos.
Sila ang mga magulang mong mandirigmang tikbalang at anggitay. Pagkakwento pa ni Miguel sa kanya. Paano ako napunta kina Itay Juanito at Inay Amanda? Takang tanong niya kay Miguel. Mga kaibigan sila ng mga tikbalang at mga anggitay. Para itago ka mula sa mga kalaban, ay pinalaki ka ng mga tao. Hindi ka magiging anggitay hanggat hindi ka sasapit sa tamang edad. Kaya ka nagbabagong anyo sa ngayon dahil nasa tamang edad ka na kung saan ay kaya mo nang magpalit anyo bilang tao at anggitay. Depende kung ano ang gugustuhin mo. Paliwanag ni Miguel. Kailangan mo nang magpalit anyo bilang anggitay sa ngayon dahil hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Nais nilang makita ang susunod na rena ng mga anggitay. Napakunot ang noo ni Amara. Hindi pa siya handa para rito. Nalilito pa nga siya at nagulat ng dahil sa nalamang katotohanan. Sa ngayon ay bigla na lamang na kailangan niyang harapin ang kanilang buong angkan. Lahi ng mga tikbalang at anggitay. Natatakot ako at saka hindi pa ako handa, Miguel. Niyang humawak sa mga kamay ng kaibigan. Hindi pa nga niya alam kung papaano makabalik sa anyong anggitay. Ngayon kasi ay hubot-hubad siya at wala siyang damit. Napapangiti na lamang si Miguel. Ako nang bahala. Nasabihan ko na siya na Inay Amanda at Itay Juanito. Magdadala sila ng damit mo dito. Malungkot na napangiti si Amara. Noon pa man ay may kakaiba na siyang nararamdaman sa sarili niya. Sobrang talas ng pakaramdam niya na sa tingin niya ay hindi normal bilang tao. Idagdag pa ang kakayahan niyang kausapin ang mga hayop, kaya dati pa ay nagtataka na siya. Naaalala niya ang mga rebelding nanakit sa Itay Juanito niya. Hindi lang niya maalala ang nangyari, pero alam niyang may ginawa siya. Nagising na lamang siyang pagod na pagod ang buong katawan habang nasa loob na ng kwarto. Naroon na ang mga kinikilalang magulang at hindi niya alam kung nasaan na ang mga rebelding iyon. Sumasakit lamang ang ulo niya kapag iisipin niya ang mga nangyayari. Maya-maya lang ay dumating na ang kanyang mga magulang na dala ang kanyang damit. Napayakap na lamang si Amara kay Amanda. Totoo ang lahat ng sinabi ni Miguel sa iyo, anak. Wika ni Amanda. Kami ang pamilya ng pinagkakatiwalaan ng mga tikbalang at anggitay. Kami ang pinagkakatiwalaan ni Erwan para alagaan ka at palakihin dahil tinutugis noon ang buong lahi niyo ng mga itim na engkanto. Kwento pa ni Juanito. Matapang naman dirigma ang mga magulang mo at sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang Mount Kalatungan. Dahil kapag nagtagumpay ang mga itim na engkanto ay pasasabugin nila ang bundok na ito na magdudulot ng pinsala sa mga tao, pati na rin sa kalikasan. Kaya salamat na lang kasi hindi siya naging bulkan. Kung ganoon, sa ngayon wala na bang mga itim na engkanto dito sa Kalatungan? Tanong niya sa mga magulang. Habang si Miguel ay nakikinig lamang sa kanila at nakaupo sa isang nakausling bato. Narito pa rin sila, pero nakakulong sila. May ilan sa kanilang nakatakas, pero nasa daigdig ng mga mortal at nakikihalubilo sa mga tao. Nagdududa nga ako na ang mga minerong iyon ay inutusan ni Drago. Siya ang leader ng mga itim na engkantong nakawala at hindi namin mahanap. Nakihalubilo siya sa mga tao, Amara. Sagot sa kanya ni Miguel. At siya ang pinakamalupit nating kalaban. Kapag babalik si Drago, ay sisirain niya ang kalikasan ng Mount Kalatungan para mapalayas ang ating lahi sa lugar na ito. Wika ni Miguel.
Iyon ang misyon na nakaatang sa mga balikat ni Amara. Ang puksay ng pwersa ni Drago na nagtatago kasama ang mga mortal. Paglabas niya sa kuwebang kinaroroonan, ay gulat na gulat si Amara nang makita ang maraming hukbo ng tikbalang at mga anggitay. Sila mga nilalang na naninirahan lamang ng payapa dito sa Mount Kalatungan. Ang kanilang buong lahi ay nanganganib na mawala ng tuluyan kapag hindi nila mapuksa si Drago. Galit na galit si Drago nang hindi siya magtagumpay sa nais niyang mapasakamay na mga itim na engkanto ang Mount Kalatungan. Kaya ngayong nasa mundo siya ng mga tao, ay hindi niya papayagang hindi siya magtatagumpay. Yumukod sa harapan niya ang buong hukbo ng mga tikbalang at mga anggitay. Hindi maipaliwanag ni Amara ang nadarama, pero nakadama siya ng labis na kapangyarihan ngayon sa kanyang buong pagkatao. Ngayon niya lang natuklasan na makapangyarihan siya, pero yumuyuko sa kanya ang buong hukbo ng galahin nila. Sinasabi ng mga ito na taglay niya ang lakas ni Haring Damos at ang kapangyarihan ni Rena Erawan. Pero kailangan pa niyang sanayin ang sarili sa paggamit ng kapangyarihang meron siya, sapagkat lagi siyang nawawala ng malay sa tuwing gagamitin niya ito. Kinabukasan sa paaralan ay nagkagulo ang mga estudyante. Bibisita raw sa eskol nila ang mayor ng bayan na si Mayor Carlos at pinagpupulong ang mga estudyante sa loob ng paaralan. Hindi niya alam kung anong meron, pero pati silang kolehiyo ay naroon din. Ngunit sa di kalayuan ay napatigil na si Amara sa paglalakad nang makita ang mayor ng kanilang bayan. Sa mga larawan niya lang ito nakita noon. Ito ang unang beses na nakita niya ito mismo ng harapan at personal. May kakaiba kaagad siyang naramdaman habang nakatanaw sa kanilang mayor sa bayan na si Mayor Carlos Amor. "May problema ba?" tanong ni Miguel sa kanya. "Iba ang pakiramdam ko sa kanya, Miguel. May hindi magandang itinatago ang taong yan. Masama ang kutob ko." Simula noong unti-unting nadiskubre ni Amara ang kanyang pagkatao, mas lalo pang lumakas ang kanyang pandama at pakiramdam. Lalo na ang kanyang pandinig na pati ang kanyang mga mata ay natatanaw, kahit napakalayo ng isang bagay. "Aalis na tayo rito. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lalaking iyan. Hindi siya tao, Miguel." Bulong niya sa kaibigan na napatitig sa kanya. "Posible bang siya si Drago?" tanong sa kanya ni Miguel. "Hindi ako sigurado, pero sa ngayon, ang tanging alam ko ay kailangan natin siyang layuan. Tara na." Hinila niya si Miguel at nagmamadali silang lumabas ng lugar na iyon. Kailangan niya malaman kung anong lihim ng mayor ng kanilang bayan. Paalis na silang dalawa nang may tumawag sa kanya. "Miss, sandali." Pagtawag ni Mayor Carlos sa kanilang dalawa ni Miguel. "Mayor, ikaw pala. Magandang araw po. Kailangan na naming umuwi dahil masama ang pakiramdam ng kaibigan ko." Nakangiting wika ni Miguel. Samantalang si Amara ay hindi maipaliwanag ang nadaramang init sa katawan ngayong napalapit sa kanya si Mayor Carlos. "Sandali, itatanong ko lang kung kayo ba ang dalawang estudyante na nakatira sa Mount Kalatungan. Nabanggit kasi sa akin ang guro niyo." Nakangiting tanong nito. "Anong kailangan mo sa amin?" Balik na tanong ni Amara sa kanilang mayor. "It will take your time, kaya pwede bang maupo muna tayo?" Pakiusap na ito sa kanila. "Amara," hinawakan ni Miguel ang mga kamay niya para pakalmahin ang dalaga. Masama talaga ang kutob niya sa mayor ng kanilang bayan.
Mas lalo niyang nakumpirma sa ngayon na hindi ito tao. Nang makalapit na ito sa kanila, may kakaiba itong amoy. Upang di magtaka ang mga naroong kaklase nila ni Miguel, ay pumayag na lamang si Amara sa pakiusap nito. Sinabi ng mayor na gusto raw nitong magtayo ng isang spring resort sa loob ng Mount Kalatungan. Hindi yata pwede yun, Mayor. Diretsa ang sagot ni Amara. Ang Mount Kalatungan ay isang forestal reserve na tinitirahan din ng mga endangered wild species na mga hayop na at mga punong kahoy. Kapag papasukin mo ang lugar na yon at lalagyan mo ng resort, ay mawawala ang mga hayop na iniingatan ng mga taga-DNR. Hayagang pagkontra ni Amara sa mayor. Iha, bata ka pa at hindi mo ba naisip na maaaring pagkakakitaan ng lungsod kapag dadayuhin nga ng mga turista ang Mount Kalatungan? Lalo na ng mga foreigners. Malaking salapi ang kikitain ng lungsod, iha. Naikuyom ni Miguel ang kamao. Tama nga si Amara dahil naaamoy na niya ang kakaibang amoy ng mayor ng kanilang bayan. Isa itong dalakitnon. Isang dalakitnon na nagtatago sa katauhan ng mayor ng kanilang bayan. Maaring ito si Draco mismo, ang isa sa mga tauhang nakatakas noong huling giyera ng mga tikbalang at mga itim na engkanto. Hindi kami papayag, Mayor, at kami ang unang hadlang sa nais mong gawin. Wika ni Amara. Napapailing na lamang ang mayor na si Carlos sa tinura ni Amara. Pag-iisipan niyong mabuti, iha. Magkakapera pa kayong tagaroon dahil mabibigyan ng mga trabaho ang mga katutubong talaandig sa baryo sa paanan ng Mount Kalatungan. Pangungumbinsi pa nito. Pasensya na, Mayor, pero masayang namumuhay ang tribong talaandig sa payak nilang pamumuhay sa aming komunidad. Hindi kami naghahangad ng malaking pera kung kapalit noon ay ang pagkasira ng Mount Kalatungan. Mahinahong wika ni Miguel na nagaanyong tao bilang isang katutubong talaandig. Aalis na po kami, Mayor, dahil masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong umuwi sa bahay namin. Pagpapaalam ni Amara na tumayo na at kumapit kay Miguel. Hindi siya mapalagay sa harapan ng mayor na si Carlos. Hindi ito isang tao. Nagmadaling umuwi ang dalawa at kagaya na nakasanayan ay hinatid ni Miguel si Amara sa kanilang bahay. Ngunit bago pa sila nakarating ay biglang umambon habang nakatirik ang araw. Bigla na lamang nakadama ng gaan si Amara sa kanyang katawan. Ito na nga ang sinasabi ni Manang Isay, ni Miguel sa isipan ng pumatak ang ulan sa napakatirik na araw. Ang propesya ni Manang Isay na sa tirik na araw ay biglang uulan ng malakas at iyayakapin na ni Amara ang kanyang tunay na katauhan bilang isang prinsesa at mandirigmang anggitay. Sa araw na ito ay lubos niyang maintindihan ang mga kapangyarihang taglay niya sa kanyang mga kamay. Napakalakas ni Amara na kahit ang dalakitnong si Draco ay natatakot sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya itinago ng hari at renang tikbalang sa mundo ng mga tao. Kasi kapag makikita siya ni Draco noong bata pa siya at hindi pa nakahandang lumaban, ay tiyak ng patay na siya ngayon. Sa harapan ni Miguel ay biglang nagbago ang anyo ni Amara. Nagiging anggita ito. Ang mandirigmang anggitay na taglay ang kapangyarihan at lakas ng kanilang lahi. Samantalang si Amara ay napatakbo papuntang kasukalan. Sinundan naman siya ni Miguel na ngayon ay naliligo na rin sa ulan sa tirik na araw. Si Amara habang tumatakbo ay naglalabas ng kanyang kapangyarihan na kontrolahin ang ihip ng hangin sa kapaligiran.
Tuwang-tuwa ang dalagang Anggitay na tumatakbo papasok sa kasukalan ng Mount Kalatungan. Alam na ni Miguel kung saan ito tutungo. Sa tuktok ng Mount Kalatungan. Naroon na rin ang kanilang buong lahi na naghihintay sa kanilang bagong reyna. Ang prinsesang anak ni Haring Damos at Reyna Erawan na itinago nila sa pangangalaga ng mga mortal para hindi mahanap ng kalaban nilang Dalakitnon. Sa pinagsamang lakas at kapangyarihan ni Damos at Erawan na naroon kay Amara, siguradong magkakaroon na sila ng katahimikan sa kanilang lahi. Mawawala na ng lakas ng loob ang Dalakitnong si Draco para mag-asip ng kasamaan sa kanilang tahanan, ang Mount Kalatungan. Ganap na tinanggap na ni Amara ang kanyang kapangyarihan at katungkulan. Sa tuktok ng Mount Kalatungan ay nagkakasiyahan ang mga tikbalang at Anggitay sa ilalim ng ambo ng ulan sa tirik na araw. Kung saan sa ganitong uri ng panahon, mas lalong lumalakas ang kapangyarihang taglay ng kanilang lahi. Sila mga nilalang na nakatira sa Mount Kalatungan, mga nilalang na puno ng hiwaga at misteryo. Mabuti at malinis ang kanilang puso, lalo na sa mga taong makikita nilang may mabuting hangarin. Pero ang kanilang lahi ay malupit at mapaglaro sa mga taong may masamang balak sa kanilang tahanan. Nililigaw ka nila sa kagubatan na siyang magiging kulungan mo dahil hindi mo na mahahanap ang daan palabas at pauwi. Samantalang sa maliit na komunidad na mga talaandig sa paanan ng Mount Kalatungan, kinabukasan ay nagulat na lamang si Dato Sumaguel, ang leader ng tribong talaandig, dahil nagiging panauhin niya bigla ang kanilang mayor sa lungsod. May marami itong kasamahang mga bodyguard na may dala-dala pang mga matataas na kalibre ng armas. Kinabahan si Dato Sumaguel. Sa hinuha niya ay may masamang balak ang mayor ng kanilang bayan. Magandang araw, Dato Sumaguel. Pagbati pa nito sa Dato na nasa edad 60 na po. Magandang araw din naman sa iyo, Mayor Carlos. Ano po ang maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong ng matandang Dato ng tribong talaandig. Napangiti ang mayor na naupo sa upuang nasa harapan ng Dato. Narito ako para ipaalam sa inyo na kailangan nyo nang lumipat ng tirahan. Balak ng lungsod na gawing tourist spot ang Mount Kalatungan. Pagtatayuan din namin ito ng Nature Park Resort para sa mga dayo. Malaking pera ang kikitain ng ating lungsod, Dato Sumaguel. Naikuyom ng matandang Dato ang kanyang kamao. Pagsisisihan na ba niyang sinuportahan ang mayor na ito noong nakaraang eleksyon? Pero wala kayong dapat na ipag-alala. May nakita na akong magandang kapatagan kung saan pwedeng lipatan ng inyong mga pamilya. Wika ng mayor ng kanilang bayan. Napapailing-iling na lamang ang Dato habang hinimas-himas ang mahabang balbas na kulay puti na sa paglipas ng panahon. Hindi maaari yun, Mayor. Sagrado sa amin ang Mount Kalatungan. Naninirahan sa bundok ang mga espiritong nagbabantay ng kalikasan at nagbibigay sa amin ng magagandang ani. Kapag lalagyan mo ito ng Nature Park Resort, ang Mount Kalatungan ay mawawala ang pagiging sagrado ng bundok na ito. Kaya bilang dato ng aming tribo, ay hindi ko papayagan ang nais mo. Diretsahang pagtanggi ni Dato Sumaguel. Nang bigla na lamang sumulpot ng mula kung saan si Manang Isay, na punong babayla ng tribo. Isa kang mapagkunwaring nilalang. Lumabas ka sa katauhan ng aming butihing mayor, Dalakitnon. Pagkasabi noon ni Manang Isay ay hinampas niya ang katawan ng mayor na mga dahon ng sinukuan.
Napahayaw sa sakit ang mayor ng bayan at napatakbo palabas ng bahay ni Dato Sumaguel. Naalarma naman ng mga bodyguard nitong tinutukan ng baril ang mga katutubong talaandig, lalo na si Manang Isay, na umusal ng orasyon. Sa utos ni Mayor Carlos ay binaba naman ng mga bodyguard ang mga baril at nagmabnaling lumisa ng mga ito palayo ng paanan ng Mount Kalatungan. Sa paglipas ng iilang taon, nananatiling virgin forest ang Mount Kalatungan sa ilalim ng pamamahala ng mga dato ng tribong Talaandig. Para sa mga katutubong ito, ay sagrado ang bundok na ito na siyang tahanan ng mga espiritu ng kalikasan. Higit sa lahat ng mga tikbalang at anggitay na siyang nagbabantay ng kalikasan. Ipinagkakaloob ng mga ito sa kanilang halos taon-taon ang mga mamahaling bato na siyang bumubuhay sa buong tribo nila, kaya maayos ang kanilang pamumuhay. Kung mawawala ang mga nilalang na ito sa kabundukan, ay tuluyan ang masisira ang kalikasan sa sagradong bundok ng mga katutubo. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Mayor Carlos na nakikipagpulong sa mga investors ng kanilang bayan. Hindi pwedeng harangin ng mga katutubo ang kanilang plano. Malaking pera ang mapapasa kamay niya oras na matapos ang proyektong ito. Higit sa lahat, mas may malaking plano pa si Carlos sa Mount Kalatungan. Makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiyak niyang sa labang ito ay magtatagumpay na siya. Kung noon ay natalo ako sa laban, sa ngayon ay hindi na, dahil wala na ang hari at renang makapangyarihan ng mga tikbalang. Kapag mapapasa akin na ang mga mamahaling kristal na nasa kuweba, ay magiging ganap na ang paghahari ko sa Mount Kalatungan. Magiging alipin ko na ang maraming tikbalang at anggitay. Nakangisi na lamang si Draco na nasa loob ng katauhan ng mayor ng bayan. Kapag nagtagumpay ang mga plano ko at magkaroon ng Nature's Park Spring Resort sa Kalatungan, tiyak na dadami ang aming lahi. Ang mga dayong magagandang babaeng mortal ay kukunin namin ang espiritu para magiging ina ng aming mga anak. Muling sumilay ang madilim na ngiti sa mukha ni Mayor Carlos, na ngayon ay sinakop ni Draco ang buong pagkatao at wala sa sarili. Sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod na ang pagsasanay ni Amara sa paggamit ng kapangyarihan niya. Mas lalong nadiskubre ng dalaga na ang 5 makulay na kristal na nasa kuweba ay may kaugnayan sa taglay niyang kapangyarihan. Kapag nagsama-sama ang liwanag na mga ito, ay nakakabuo sila ng baghari na mas lalong magpapalakas kay Amara. Pakiramdam niya ay narito pa rin ang mga magulang niya sa loob ng kuweba. Kapag nasa loob siya ay ramdam niya ang init ng pagmamahalan ng mga magulang na nasawi sa pagtatanggol sa Mount Kalatungan. Hindi siya papayag na matalo sila ni Draco. Ramdam niyang anumang oras ay sasalakay si Draco sa kanya. Napatigil na lamang siya sa paglalaro ng mga kristal sa mga kamay nang maramdamang may tao sa labas ng kuweba. Sina Dato Sumaguel at Manang Isay ang naroon, kasama ang iilang katutubo at si Miguel. Mabilis na lumabas ng kubo si Amara at sinalubong ang kanya mga bisita. Kaagad na yumuko siya sa harap ni Dato Sumaguel at nagmano sa babay lang si Manang Isay. "Pagpalain ka ng Diyos sa langit, anak. Napakabuti mong bata." Bulalas ni Manang Isay. "Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong niya sa mga ito, habang si Miguel ay nakapako ang mga mata sa magandang dalagang anggitay. Kahit nasaan yung tao si Amara, ay napakaganda pa rin ito. "Anak,
Si Mayor Carlos ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Drago, na hari ng mga dalagitnon. Dinidiktahan niya ang mayor ng bayan para gumawa ng masama dito sa ating lugar. Wika ni Manang Isay. Sinasabi ko na nga ba na may kakaiba sa kanya? Naramdaman ko na iyon noong unang pagkakataong magkaharap kami. Hindi ko pa lubos na naunawaan noon ang kapangyarihan ko, kaya hindi ko matukoy kung anong meron ang mayor ng bayan. Mabuti na lamang at hindi niya ako naaamoy. Wika ni Amara. Hinawakan ni Manang Isay ang mga kamay ng dalaga. Hindi kanya maaamoy dahil nasa taong anyo ka, Amara. Kapag hindi mo gagamitin ang kapangyarihan mo bilang anggitay, ay hindi ka makikilala na Mayor Carlos. Pagpapaliwanag ni Manang Isay. Kailangan siyang pigilan sa kanyang mga balak na masama para sa Mount Kalatungan. Bulalas ng matapang na dato sa Maguel. Kaya kaagad na nagpapatulong ang mga katutubo sa kinauukulan para lamang harangin ang nais ni Mayor Carlos. Sinamahan ito ni Miguel at ni Amara sa pamunuan ng DNR sa kanilang bayan para kausapin ng mga ito. Sakop ng DNR ang Mount Kalatungan dahil isa ito sa mga forestal reserve at endangered areas, kaya hindi pinapayagan ng DNR ang ganoong bagay. Ngunit nagulat na lamang si Dato Sumaguel sa sinabi ng pinuno ng departamento sa kanila. Kayo mga katutubo ang pumipigil sa bayan na ito sa pag-unlad. Ano bang mas pipiliin nyo? Ang manatiling kakahuyan ang Mount Kalatungan kaysa magamit itong pagkaperahan ng ating lungsod? Pasensya na Dato Sumaguel, pero hindi ikaw ang magdedesisyon ng tungkol sa bagay na ito, kundi kaming mga nasa pwesto. Nadismaya ang matandang dato sa narinig niyang wika ng head ng DNR. Tuluyan na pala silang ipinagkakanulo ng mga ito kay Mayor Carlos na nasa ilalim ng isang itim na engkanto. Iwiniwagayway nito sa harapan nilang tatlo ang pinarmahang permit to operate para magtayo ng spring resort sa loob ng Mount Kalatungan. Sa isang iglap ay hinablot iyon ni Amara. Nagliliyab sa galit ang mga mata ng dalagang pinunit ang papel na yon at sinakal ang head ng DNR. Isa kang dalakit noon na kaalyado ni Drago. Lumabas ka sa katawang ito at magtutuos tayong dalawa. Pagkasabi noon ni Amara ay lumabas ang isang itim na usok na nabuong tao sa harapan nila. Walang sinayang na sandali ang prinsesang Anggitay. Isang makapangyarihang pag-atake ang ginawa niya sa dalakit nun na nanghihina na matapos niyang sakalin. Sino ka? Bakit napakalakas ng taglay mong kapangyarihan? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kapangyarihan na mga hiyas na bato. Anitong napatitig kay Amara. Saktong natanggal ang bandana ni Amara at lumantad ang mahabang puting buhok niya. Gulat na gulat ang dalakit no nang mapagmasdan siya. Reyna Erwan? Pagkasabi noon ay tinapos ni Amara ang buhay ng dalakit noon sa mismong mga kamay niya. Pagkayari ay nagiging abo ang dalakit noon na tinangay na lamang ang labi sa malakas na hangin na inutusan ni Amara. Saktong nagising naman ang head ng DNR na hinimatay matapos lumabas ang dalakit noon sa katawan nito. Nakatulog pala ako. Dato Sumaguel, anong atin? Napatigil ito nang makita si Amara, ang babaeng may puting buhok. Tila ito'y namalikmata sa nakita. Ikaw? Kamukha mo ang Reynang Anggitay na nasa larawan. Serena Erwan. Itinuro nito ang isang malaking painting na nasa loob ng opisina nito. Painting ng Mount Kalatungan at naroon ang reyna ng mga Anggitay.
Nagkataon lang po siguro. Isa kasi akong anak araw, kaya maputi ang buhok ko. Nakangiting wika ni Amara. Tumango-tango naman itong nakangiti. Kaagad na gumawa ng aksyon ang pamunuan ng DENR para harangin ang mga tauhan ni Mayor Carlos sa mga plano nito. Nagpadala ng mga pulis ang DENR sa Mount Kalatungan para hindi ito pasukin ni Mayor Carlos at ng mga tauhan nito. Habang ang mga tikbalang at ang gitay ay puspusa naman ang paghahanda dahil sa sinabing pagsalakay ng mga tauhan ni Mayor. Sa ngayon, ang kalaban nila ay isang taong sinakop ng dalakit noon ang katauhan. Hindi sila pwedeng pumatay ng tao, pero sa taglay na kapangyarihan ni Amara ay magagawa niyang ilabas ang dalakit noon mula sa katauhan ni Mayor Carlos kapag nahahawakan niya ito. Sana magtagumpay tayong mahuli si Drago nang sa ganon ay matahimik na ang Mount Kalatungan. Wika ni Miguel habang nasa tuktok sila ng bundok. Sana nga nang wala nang magtatanggap ang manira dito sa ating tahanan. Ani naman ni Amara na nakatanaw sa ibaba ng bundok. Nililipad ng mabining hangin ang mahabang puting buhok nito. Hindi talaga mapipigilan ni Miguel ang sariling humanga sa kagandahan ng anak ng kanilang reyna. Bukod sa napakaganda nito, ay napakabuti pa ng katauhan nito. Lalo na ngayong lumantad na ang tunay na kulay ng buhok nito. May dumi ba ako sa muka? Kanina ka pa nakatitig sa akin, Miguel. Baka matutunaw na ako. Ani Amara nang mapansin ang seryosong mukha ni Miguel na nakatitig sa kanya. Wala. Patawad. Hindi ko lang mapigil ang sarili kong titigan ka. Wika ni Miguel na napapailing na lamang. Inilayo ang mga mata sa dalaga. Napatawa ng mahina si Amara na nakita ang pamumula ng tenga ni Miguel. Miguel, may pagtingin ka ba sa akin? Diretsa ang tanong ni Amara na ikinanganga ni Miguel. Pagtingin? Hindi lang basta pagtingin. Mahal na kita, prinsesa. Mahal na mahal. Anya sa sarili. Pero hindi man lang nagawang isatinig iyon sa harapan ng prinsesa ng kanilang lahi. Torpe. Wika ng dalaga na humakbang pababa ng Mount Kalatungan. Sandali, Amara. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ng prinsesa nila at nagtama ang mga mata nila sa isang iglap. Sinong may sabing torpe ako? Nanunod yung wika ni Miguel. Nagkaroon ng lakas ng loob si Miguel sa tinura ng dalaga sa kanya. Ikaw, may ibang tao pa ba rito, tikbalang? Nakatawang wika ni Amara na inalayo ang mga kamay sa mga kamay ni Miguel. Hindi ako torpe. Nahihiya lang ako magtapat sa iyo dahil ikaw ang prinsesa ng ating lahi. Tagabantay mo lang ako simula pa man noon hanggang ngayon. Nahihiyang wika ni Miguel. Napilit nilalakasan ang loob. Kahit nasaan yung tao si Amara, ay may taglay pa rin itong lakas ng personalidad na wala ang ibang tao. Nakaka-intimidate ang katauhan ni Amara. So, gusto mo ako, Miguel? Tanong ni Amara sa binatang tikbalang. Hindi lang gusto, Amara. Mahal na mahal din kita. Anya sa halos pabulong na boses. Napapayuko na lamang si Miguel sa ipinagtapat sa dalagang prinsesa ng kanilang lahi. Hindi niya ito kayang harapin ng dahil sa kapalaluan niyang magtapat ng nadarama dito. Isa lamang siyang hamak na kawal na tagabantay. Matapos lumisa ng kanyang ama na isang matandang kawal ng kanilang lahi, ay siya ang malili rito
sa batang edad niya. Naipasa sa kanya ang tungkulin ng ama na bantayan ang kanilang prinsesa. Tignan mo ako, Miguel. Ani Amara na lumapit sa binata. Bakit ka nahihiya kung totoo ang nadarama mo sa akin? Noon din ay mabilis na napaluhod si Miguel sa harapan ni Amara. Patawarin mo ako, Amara, kung hindi ko mapigilan ang sarili kong mahulog ang loob ko sa iyo. Hindi ko napigilan ang pusong mahalin ka sa paglipas ng panahon. Bulalas ng kanyang kawal na nakayuko. Miguel, tumayo ka. Mahal din kita. Wika ni Amara na itinayo ang nakaluhod na binatang si Miguel. Ha? Mahal mo rin ako? Totoo ba? Tila naluluhang wika ng binatang tikbalang. Napakatamis ng ngiti na Amara na niyakap si Miguel. Mahal na mahal. Mahal na mahal, Miguel. At matagal na rin kitang minahal. Pareho tayo nang nadarama sa isa't isa. Hindi kasalanan ng pagmamahal, Miguel. Bulalas ni Amara. Mahigpit na nagyakap ang dalawang magkasintahan na sa ilalim ng paglubog ng araw sa tuktok ng Mount Kalatungan. Isang pag-ibig na binuo ng dalisay sa mga puso sa paglipas ng panahon. Kinabukasan sa pagputok ng araw, ay nawindang ang lahat sa Mount Kalatungan sa isang napakalakas na pagsabog. Sinalakay ang komunidad ng mga armadong tao at pinagbantaang papatayin ang lahat kapag hindi sila aalis sa lugar na iyon. Binaril nila si Dato Sumaguel na humandusay sa lupa na wala ng buhay. Walang nagawa ang mga pulis na itinalaga ng taga-DENR para magbantay sa paligid dahil sa dami ng mga armadong tao. Samantalang naaamoy kaagad ni Amara ang panganib. Mabilis na tinawag niya ang kanyang mga hukbo na mga kawal na tigbalang at anggitay. Ito na ang kanilang hinihintay na araw. Sigurado siyang may nangyayari ng masama sa komunidad na nasa paanan ng kabundukan. Wala pa siyang balita kay Miguel na naroon sa komunidad. Tanging naiyon sa kuweba ay ang mga bagong silang ng mga batang anggitay at tikbalang kasama ang kanilang mga ina. Bababa tayo sa paanan ng bundok. Salubungin natin ang mga dalagitno na nagkukunwaring mga tao na pinamumunuan ni Drago. Hiyaw ni Amara sa mga tikbalang at anggitay. Tila yumanig ang lupa nang nagsitakbuhan ang mga kawal na tikbalang at anggitay. Naiwan sa kubo nila ang mag-asawang Juanito at Amanda na nagsasagawa ng ritual ng mga katutubong talaandig. Isang ritual at panalangin na humihingi ng gabay para sa labanan, na sana ay magabi nila ang kanilang mga kalaban. Samantalang si Miguel ay kumikilos na para ilayo ang mga katutubong talaandig sa lugar na iyon. Dinala niya ang mga kabataan, babae at mga matatandang talaandig sa ilog ng Mulita. Banang Isay, dalhin mo sila sa bukana ng Pulangi River at magtago kayo doon. Safety kayo roon at huwag kayong bumalik dito hanggat hindi ko kayo susunduin. Ni Miguel na tinulungan ang lahat na makasakay sa gakit. Mag-ingat kayo, Miguel. Protektahan mo ang anak ni Reyna Erwan at Haring Damos. Binuhat ni Miguel ang walang buhay na katawan ni Dato Sumaguel at isinakay din sa gakit. Labis ang kalungkutan ng buong tribo habang ang mga tauhan ni Mayor Carlos ay nagsimula ng pasukin ang Mount Kalatungan. Nauna ang mga heavy equipments para gawa ng malawak na kalsada ang Mount Kalatungan, pero napatigil ang mga operator ng heavy equipments. Nang maya-maya lang ay narinig nila ang mga yabag na mga paa ng kabayo na paparating.
Mabilis na napatakbo ang mga operators at iniwan ang kanilang mga heavy equipment. Nang makita ang hukbo ng mga tikbalang at mga anggitay, sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng mga ganitong nilalang. Sa tanang buhay nila ay ngayon lamang sila nakakita ng ganito karaming mga tikbalang. Nagsitakbuhan sila palayo at tanging naiwan na lamang ay ang mga armadong mga tauhan ni Mayor Carlos na mga dalakit nun din. Noon din ay umihip ang malakas na hangin na nagbabadya ng malakas na kapangyarihan ni Amara na taglay. Sino yan? Imposible. Matagal nang patay si Erwan. Bulalas ni Drago na noon ay lumabas na sa katawan ng mayor na si Carlos. Walang malay ang mayor na nakatulog sa loob ng kanyang kotse. Sugod at patayin ang lahat ng mga kaaway. Utos ni Drago sa mga nasasakupang maiitim na engkanto. Maliksi, mabilis, at walang mintis ang bawat kilos at atake ni Amara sa mga itim na engkanto na naisakupin ang Mount Kalatungan. Maya-maya lamang ay napangiti si Amara nang makita kung sino ang nasa likuran niyang dumepensa sa kanya, si Miguel. Patawad at natagalan ako, aking prinsesa. Wika ni Miguel. Isang malakas na sipa ang natamo ng dalakit nun na sumalakay kay Amara mula kay Miguel. Nang sa isang iglap na lamang nang nagdilim ang kanilang paligid. Epekto iyon ng kapangyarihan ng itim na engkantong si Drago. Wala nang nakikita ang mga tikbalang at anggitay. Pero hindi pa rin sila napuruhan ng mga dalakit nun dahil ginamit nila ang lakas ng kanilang pandama para damin ang amoy ng kalabang itim na engkanto. Sa isang iglap lamang din ay tinawag ni Amara ang 5 hiyas na bato. Ngunit nang dumating ang mga hiyas na nagmumula sa kuweba, ay mabilis iyong inagaw ni Drago. Pero sadyang ang mga hiyas na may taglay na kapangyarihan ay hindi kinalala ang kasamaan ni Drago. Bagkus napaso ang buong katawan ni Drago sa init ng mga hiyas na kanyang nahawakan. Dinaklot ni Amara ang hiyas mula kay Drago at mabilis na itinarak sa puso ni Drago ang hawak niyang punyal. Tumagos ito sa puso ng itim na engkanto at napaluhod ito sa harapan ni Amara. Erwan, napatay na kita noon kasama ng hari mong si Damos. Nagbabaga ang mga mata ni Amara na muling tinuhog ng punyal ang dibdib ni Drago. Bumangon ako mula sa hukay para tapusin ka, Drago. At ito na ang tamang oras para tapusin ko ang buhay mo. Bulalas ni Amara. At itinaas muli ang punyal at inundayan ng saksak si Drago na leader ng mga dalakit nun. Nang mahawakan na ni Amara sa mga kamay ang 5 hiyas ay itinaas niya ito at inalay sa terik na araw. Noon din ay nagbago ang pag-ihip ng hangin. Bigla na lamang malakas na tumulo ang ulan sa napakatirik na araw. At lumabas ang bahaghari na siyang tumapos sa lahat ng dalagit na may masamang hangarin sa Mount Kalatungan. Nagtagumpay ang lahat ng tikbalang at mga anggitay sa pagkakataong ito. Tinalo nila ang buong hukbo ng mga dalagit nun. Nang dahil sa kapangyarihan ng hiyas na tumawag ng baghari, ay natalo nila ang itim na engkantong pinarusahan ng kamatayan ng kalikasan. Kailanman, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Nasawi man ang matandang datong sumagwel at ibinuwis ang buhay para sa lupang tinubuan, pero hindi nagtagumpay ang masasamang loob sa kanilang hangarin. Nagising ang mayor na takang-taka sa nangyaring kaguluhan. Inutusan nito ang mga heavy equipment operators na umalis na sa Mount Kalatungan. Nagising siyang 3:00 na ng hapon
at walang tao doon sa Mount Kalatungan, maliban sa kanya at sa mga kasamahang operators na natutulog din. Sila ang mga tunay na taong ginamit ng mga dalagit noon sa kasamaan. Napakamot sa ulo ang mayor at umuwi sa bayan. Gulong-gulo ang isipan. Habang sa paanan ng Mount Kalatungan ay nakalinya ang mga tigbalang at ang gitay na kawal na naaawa sa butihing mayor ng bayan na ginamit ni Drago sa kasamaan. Sa paglipas ng iilang taon sa Mount Kalatungan ay naging tahimik ang bundok na ito at nananatili itong protected areas na tirahan ng mga endangered species na mga hayop at mga punong kahoy. Patuloy na inaalagaan ng mag-asawang Dato Miguel at Bae Amara ang Mount Kalatungan, kasama ang mga katutubong talaandig. Walang sino mang nakakaalam sa tunay na katauhan ng mag-asawa na taga-sentro, lalo na sa mga bagong tubo o sumisibo lamang kamakailan lang sa lugar na iyon, na sa kabila ng kanilang mga ngiti at kabutihan ng ugali ay may hiwaga at misteryong bumabalot sa kanilang pagkatao. Ito ay ang pagiging lahi nila ng mga tikbalang at anggitay. Sa paglipas ng panahon, naging tourist destination na ang Mount Kalatungan na inaakyat lamang ng mga mountain climbers. Pero bukod dito, nakakapasok lamang sila sa Mount Kalatungan kapag nakakapasa na sila sa isinasagawang ritual na mga dato ng mga katutubong talaandig na pinamunuan ni Dato Miguel at Bae Amara. Sinisigurado na ang makakapasok lamang sa sagradong bundok ay ang mga taong nagmamahal talaga sa kalikasan at may mabubuting hangarin. Hanggang ngayon kasi ay nananatiling mahiwaga at misteryoso ang bundok ng Mount Kalatungan. Nananatili itong virgin forest na tirahan ng mga wildlife. Bawat isa sa atin ay may tungkuling alagaan ang mundo na ginawa ng Diyos para gawin nating tahanan. Nawa ay huwag nating sirain ang kalikasan na mayroon tayo. Dahil darating ang araw na kapag sirang-sira na ang kapaligiran, ay babalik at babalik sa atin ang ginawa nating paninira sa mundo. Malalakas na bagyo ang ating mararanasan. Matitinding pagbaha na ngayon ay danas na natin. Kahit sa simpleng pag-ulan lamang, ito ay dahil sa lubos nating sinira ang mundong ating tinitirhan. At isipin nyo, ang mundo ay parang katawan ng tao. May mga cancer cells. Mamili ka na lang kung masamang cancer ka ba o mabuti. Pero ito lang tandaan nyo, kaya nasabi kong cancer. Kasi ang tao ang cancer sa mundo. Kasi ang mga tao din ang dahilan kung bakit nasisira ng paunti-unti ang ating mundo. Sa katunayan ay hindi lang paunti-unti. Katulad sa mga pagputol ng puno, pagmimina, pagtatapon ng mga basura. Diyan tayo nasisira. Kung ikaw ay nakikinig sa kwentong ito, simulan mo ang disiplina sa iyong sarili. Iligtas natin ang mundo sa tuluyang pagkawasak sa simpleng pamamaraan. Huwag magtapon ng basura kahit saan. Huwag sirain ang mga bundok at pasukin at gawing minahan. Bagkus mas mabuting sisimulan natin sa ating tahanan ang pagtatanim ng punong kahoy. Para ang lihim na portal, mga hiwagang nakabalot sa kabundukan at ang mga misteryong naririnig natin noong mga kapanahunan ay magpapatuloy pa sa paglipas ng panahon. Diba? Kay gandang pagmasdan ng kalikasan, lalo na kapag ito ay ating aalagaan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. At bago ko pala tapusin, pasensya na kung medyo hindi ko maibigay o maibuhos ang boses ko ngayon. Kasi sobrang sakit pa ng inopera ko. Bali, 1 buwan pala akong magpapagaling pero dinahan-dahan ko lang sa pag-record.
Bawal mo na masyadong sigaw o di kaya ay maparsa ko yung alam nyo na. Pero gayon pa man, maraming salamat. Unti-unti kong i-record ito hanggang sa mabalik natin sa normal. Yun lang po at wakas.